Actually, napaka-importante na tignan natin pang matagalan yung lagi ko naman sinasabi yung history tapos yung why we are here. Alam mo ang tinatawag na gray zone tactics, matagal nang ginagawa ng China sa atin. Yung gray zone tactics na yan, talagang push ka ng push ka ng push, pero you want to win the war without firing a shot. Uutakan lang tayo. Kaya tayo naman, dapat naman nakikipag-gitgitan dyan. Tayo naman, sa akin, sa tingin ko, meron naman tayong pagkukulang. Masyado tayo nagpipigil eh. Ang labanan dito, yung gray zone. Pero ngayon, pinupush na ng China, if I may use the phrase used by The Economist in a recent article in May, sabi nila they're pushing it to the red zone already. Talagang ina-up nila kasi alam nila na napaka-importante na mahawakan nila yung South China Sea dahilan sa mga maaaring pinaplano nila para sa Taiwan. And kasama na lahat yan. Kasama na rin yung East China Sea. So, mabuti na lang, meron tayong Mutual Defense Treaty, tapos meron tayong trilateral arrangement with Japan and the United States, and also meron ay iba pa mga bansa katulad ng Australia na tumutulong sa atin, pati mga Europeans. But in a gray zone, hindi bakbakan ng labanan din eh. Utakan, gitgitan. Kaya dapat tayo, ganyan na rin dapat. Sabi ko, bakit hindi tayo? Kung binabanatan tayo ng what you call this, ng water cannons, bakit hindi rin tayo gumamit ng water cannon? Tapos pambomba natin yung tubig ng Pasig River para magkaroon sila ng katutak na infeksyon.